Hello guys, my name is Caesar from Bytes Crafter, and for today, we will have a tutorial on how to access the 192.168.1.1 or the modem IP of the PLDT fiber. So first and foremost, kung maalala nyo sa initial bill natin na itong fiber na to ay babayaran natin to. It means na in 1 year sa atin na tong modem na to. At with that being said, itong modem na to ay sa atin talaga tong modem na to. Why is it that PLDT ay gusto pa nilang alisin yung admin access? For what reason? So, ganito po no, hindi lahat ng PLDT subscriber ay regular user. Some of them, maybe tayo, ginagamit natin ang modem nila para mag-host ng website or mag-host ng games, which is basically, dapat naman talaga, privilege yun ng subscriber ng PLDT. I don't know kung ano ang gusto nila mangyari. Pero, ito guys, para matapos na yung problema dyan sa admin unavailable. So, let's go to 192.168.1.1. So, as you can see, dapat lang dito is ma-access mo yung admin mo maliban sa admin PLDT. Kung familiar ka, admin account and admin PLDT is different. Admin PLDT is a maintenance account. Dito mo magagalaw and more of a technical or advanced settings of this modem. At admin is only for Wi-Fi. So as if you try to browse onto the menu of admin, parang basic lang siya. More on sa Wi-Fi lang talaga ang settings na magagalaw mo. So, ito parang regular user. Pero yung admin PLDT, yun po yung advanced UI na ginagamit ng mga taong nag-host ng games or private server or web server. Anything that hosts an online content that will be accessible to the whole wide world. Sorry. So, PLDT. So, kung titignan natin dito, kung enter ko yung right password ko, ano sasabihin ng modem sa akin? Actually, wala na nga talaga siya. Just refresh ko lang. So, nakikita nyo po yan. Admin account unavailable. So, paano po natin susolusyonan to? Pasensya na sa mga paligoy-ligoy. Dapat naman kasi alam mo ang ginagawa mo ngayon. Hindi ka basta-basta na sunod ka lang ng sunod sa mga ginagawa ko. Dapat alam mo rin para okay tayo, wala tayong problema na baka masira yung modem mo o biglang nawala ng internet connection. Yun ang iniiwasan natin. Kaya advice ko, pakinggan mo, step by step procedure lang tayo. Huwag tayong magmamadali na masolve agad ang problema. At kung pares lang naman ang model, kung black fiber model ito ng PLDT, ay masusolusyonan natin to kaagad. Ewan ko lang kung gagana to sa mga white model na modem. Kasi may bago, di ba ngayon na white model, yung 4 antenna ata yun. So, yun lang. Kaya medyo matagal is ini-endorse ko muna sa inyo. Dapat malaman nyo muna mga basic procedure at mga bakit natin ginagawa yung step na yun, step by step. So, yun po, continue na po tayo para malinaw lang po. So, what you need to do next is first we will start na, para ang iba na excited o nagagalit na kayo. Start na tayo. Pwede nating i-press yung F12. Actually, kung web developer ka dito, hindi ka mahihirapan F12 to activate mo yung Chrome Developer Tools, or you can go here in these 3 dots and click on More Tools and click on Developers Tools. Ginagamit kasi ito ng mga web developer. Now, we can modify the current user type. So, the main priority here is to modify the car user. So, admin account, this one, is a car user is equal to 1. And admin PLDT car user is equal to 2. So moving on na tayo. Ito lang pinaka-importante yung nating puntahan sa login page, from the top to login page to 192.168.1, the modem of the IP address of the modem, the local IP, and then go to the, I'm sorry if I cut the video, I just forgot na
hindi pa pala tayo nakalagin. So yun ang pinaka take note. Bago tayo magsimula, login muna tayo as admin account. Maybe some of you will not start with this post debugger kasi previously nagawa ko na siya. Pero ang gagawin nyo lang is i-click nyo yung line by line from 25 to 28 after the car user type. Because kailangan nating itong palitan is equal to 2, which is admin PLDT. And then select nyo lang isa-isa yan. So select. So by unchecking this checkbox here, we can now disable the current variable or the function of this code. So makikita natin na naka-uncheck kasi this blue thing here, blue bar is parang semi-transparent siya. So yun lang ang pinakakailangan natin i-disable maliban sa line 29 or line 30. Sometimes it is, but for the I think kung initially it is line 29 pero kung nagawa mo na line 30 na siya. So pero ang pinakapangalan niya talaga ay minu_PLDT that as semicolon 30, line 30. So then i-disable nyo lahat hanggang pababa pati 82, pero hindi naman kailangan kasi wala namang code na nakalagay dyan. So the next thing to do is I think we need to car user type. Ito na type ko na siya dati, kaya so masisave naman dito sa Chrome nyo na. Pag clinic nyo to, enter car user, remember na ito ay case sensitive, so follow sa big U, big T. So car user type is equal to 2, then click enter. So ayan na po. And then resume script execution, dediretso na po tayo sa admin PLDT. Parang ang ginawa natin dito is dinaya natin si modem na papasukin tayo not as car user type 1 which is admin. Ang alam ni modem na pumasok tayo sa modem as car user type 2 which is admin PLDT. So dito lahat magagalaw mo na siya. May application na siya and management. Pero based sa my experience, I want to change this one, the maintenance account, but I'm having a hard time changing it. Siguro talagang blinak na nila dito sa bagong update ng UI interface nito. Talagang binago na ng PLDT. Ewan ko kung anong pinakarason nila, pero I think sana maibalik nyo PLDT kasi kung ano na naman, hindi naman lahat ng user ay normal use ang panggamit sa PLDT nyo. So yun lang po. Actually yung PLDT okay naman talaga siya. Ang kinakainisan lang talaga lahat ng marami kasi may napagtrabahuan na rin ako na isang 15 Mbps and upload niya is 1 Mbps, download niya is 15. So 'di ba nakakaloko na, tapos ang monthly niya is 3,900 something, which is for 50 Mbps and fiber is 2,008 something. So parang luging-lugi talaga yung mga DSL. Kaya yun naman. Pero okay, all in all okay naman yung PLDT fiber. Hindi naman ako ewan ko lang sa iba sa experience nila, pero okay na okay talaga. I definitely prepare PLDT home fiber. So yun lang po guys. So sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, sana naman ay huwag nyo makalimutan mag-subscribe sa channel na to at click the like button kung nakuha nyo. Pero kung hindi naman, kindly leave it in the comment down below. So yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood at sa mga PLDT guys dyan, loyal sa PLDT, huwag naman po sana magalit. Kailangan lang natin solusyonan tong problema na kinakaharap ng mga advanced user natin. So maraming salamat po. Thank you for watching. If you like this video, click subscribe. More to come.
click here to play this video.